Wellman TV. Shout out po kay Mcrin Badoy Go Cotano, salamat. Bobby Aguilar. Kabanata 101. Ang matandang lingkod ay hakbang-hakbang patungo kay Bobby Aguilar, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumalapit. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Bobby Aguilar, mukhang kalmado at relaxed. Gayunpaman, isang matinding pagnanais na lumaban ang umusbong sa loob niya. Mula nang masaksihan ang mga kakayahan ni Kato Cain noong nakaraang pagkakataon, si Bobby Aguilar ay naging lubhang interesado sa mga tinatawag na martial arts masters na ito. Malamig na tinitigan ng matandang lingkod si Bobby Aguilar at sinabi sa mahinang boses, "Bata, ngayon, walang alinlangan na mamamatay ka." Pagkatapos magsalita, isang nakakatakot na panggigipit ang biglang lumabas sa katawan ng matandang lingkod. Natigilan si Bobby Aguilar dahil sa panggigipit, kaya namutla siya sa pagkabigla. Pakiramdam ko, ang dalawang malalaking bundok ay agad na nagdurog sa kanyang mga balikat. Ha. Hindi napigilan ng matandang lingkod na bumuga ng mapagmataas na tawa. Ito ang kapangyarihan ng inner strength. Pagkatapos sabihin ito, ang matandang lingkod ay biglang humakbang pasulong. Ang kanyang palad ay nag-transform sa isang kuko habang siya ay mabangis na humawak sa dibdib ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay dali-daling umiwas sa gilid, ang palad ng matandang lingkod ay bahagya pang dumaan sa kanyang dibdib, napunit ang mahabang biyak sa kanyang damit. Sobrang bilis. Hindi napigil ang mapabulalas ni Bobby Aguilar. Ang lakas ng matandang ito ay malamang nahigit pa sa inaakala ni Bobby Aguilar. Boom! Sa sandaling ito, iniabot na ng matandang lingkod ang kanyang pangalawang kamay. Ang natuyo niyang palad ay naging kamao, diretsyong tumama sa dibdib ni Bobby Aguilar. Deng. Napailing si Bobby Aguilar, umatras ng ilang hakbang na paatras, halos bumagsak sa lupa. Napakalakas. Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang pagtataka. Tila ang mga martial arts master na ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Bakit hindi ka lumaban? Ito lang ba ang mayroon ka? Ang matandang lingkod ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nagsasalita ng walang pakialam. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao at inayos ang kanyang hininga sa taas nito. Pagkatapos, na may swoosh, sinugod niya ang matandang lingkod. Mamatay. Umungol si Bobby Aguilar, isang bakas ng puting ambon ang lumalabas sa kanyang kamao. Hindi nabigla, ang matandang lingkod ay nakatanggap ng suntok ni Bobby Aguilar. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay nagpalitan ng mahigit 10 galaw, ngunit ni Bobby Aguilar ay hindi nakarating kahit isang tama. Ang lakas ng matandang ito ay lampas sa imahinasyon, naramdaman ni Bobby Aguilar ang bakas ng kataimtiman sa kanyang puso. Ang pamilya Lewis ng South City, tulad ng inaasahan, ay may karapat-dapat na reputasyon. Sa karwahe, si Emily Taylor ay naglalagay ng merienda sa kanyang bibig habang pinapanood ang laban sa bintana ng kotse. Kahit na siya ay may marangal na background, wala siyang alam tungkol sa martial arts at hindi niya matukoy kung sino ang mas malakas o mas mahina. At sumisigaw. Agad na tumingin si Bobby Aguilar sa direksyon ni Emily, huminga ng malalim, at malamig na tinitigan ang matandang lingkod, na nagsasabing, "Muli." Pagkatapos sabihin ito, inilunsad ni Bobby Aguilar ang kanyang pangalawang pag-atake. Bumuhos ang kanyang mga kamao ng makapal, parang mga patak ng ulan, na tumatamas sa langit. Gayunpaman, ang katawan ng matandang lingkod ay lubhang maliksi, walang kahirap-hirap na umiiwas sa mga suntok ni Bobby Aguilar sa bawat pagkakataon. Bang! Sinamantala ang isang puwang sa pag-atake ni Bobby Aguilar, ibinaba ng matandang lingkod ang kanyang higanteng kamay, mahigpit na hinawakan ang braso ni Bobby Aguilar. Una, i-disable ko ang isa sa iyong mga braso, pagkatapos ay dahan-dahan kang pahihirapan. Isang malamig, malupit na kislap ang sumilay sa mata ng matandang lingkod. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang napakalaking puwersa na nagmumula sa kanyang nahuli na braso. Hindi maganda. Bulong ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili, ikinuyong ang isa pa niyang kamao at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para marahas na durugan ito patungo sa matandang lingkod.
Nagbago ang mukha ng matandang lingkod, nagmamadaling pinakawalan si Bobby Aguilar at umatras pa atras. Unti-unting lumitaw ang malamig na lamig sa kanyang kulubat na mukha. Anak, mukhang minamaliit talaga kita, ngini siya ng matandang lingkod. Sapat na ang paglalaro, tapusin ito ng mabilis at iwasan ang anumang karagdagang komplikasyon. Mula sa malayo, malamig na sabi ni Asher Lane. Tumango ang matandang lingkod at sinabi, "Oo, Mr. Tenny." Habang bumagsak ang kanyang mga salita, muling umakyat ang aura ng matandang lingkod. Isang mas nakakatakot na pressure, na parang dudurog sa mga buto ni Bobby Aguilar, bumaba. "Anak, nagsalita na ang ating Mr. Tenny. Mamamatay ka." Malamig na sinabi ng matandang lingkod. "Tandaan na ipanganak muli sa isang mas magandang lugar sa susunod mong buhay." Nang matapos siyang magsalita, nawala sa isang iglap ang matandang alipin at muling nagpakita sa harap ni Bobby Aguilar ng ganoon kabilis. Bahagyang umilo ang kanyang kamao, at walang pagdadalawang isip na hinampas niya si Bobby. Wala nang makakaiwas sa ganoong kalayuan. Naiwan na walang pagpipilian, naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao at sinalubong ang pag-atake ng matandang alipin. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na nagbunga ng matinding salpukan. Napaatras si Bobby ng ilang hakbang bago tuluyang nakabangon. Gayunpaman, ang matinding impact ay naramdaman ng kanyang braso na parabang mababasag ito. Damn it! Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay halatang pilit. Kung naabot ko ang foundation establishment stage, ang pagpatay sa matandang ito ay kasing dali ng pagkatay ng aso o pagputol ng gulay. Napaisip si Bobby. Ito lang ba ang mayroon ka? At naglakas loob kang maging kay-abangan. Ikaw ay walang iba kundi basura. Muling sumulpot ang matandang katulong sa harapan ni Bobby. Nakipagkamay si Bobby at ngumisi, "Basura. Ikaw ay isang matandang lalaki na papalapit sa iyong libingan, at mayroon ka lamang ng ganito kalaking kapangyarihan. Pumasok ako sa landas ng paglilinang isang buwan lamang ang nakalipas. Sino ba talaga ang basura sa pagitan natin?" Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng matanda. "Nililigawan mo si kamatayan." Biglang umungol ang matandang utusan, napahawak sa leeg ni Bobby. Binuhat niya si Bobby sa ere na parang maliit na manok, kaya napabuntong hininga si Bobby. Namula ang mukha ni Bobby habang nahihirapang huminga, at parang pinigilan ng buong lakas ng katawan niya. "Ikaw walang ingat na tanga, babaliin ko ang leeg mo ngayon din." Malamig na sigaw ng matandang katulong, humigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ni Bobby. Naramdaman ni Bobby ang matinding sakit na namumula sa kanyang leeg, na parabang sesabog na ito. "Hayaan mo si Manem." Noon lang, isang boses ang nanggaling sa anino. Paglingon ni Bobby ay nakita niya ang isang binatang nakasot na papalapit. Malamig na tinitigan ng binata ang matandang alipin, salita sa bawat salita, sinabi niya, "Bitawan mo siya." Pinaikit ng matandang alipin ang kanyang mga mata at nginisyan, "Sino ka?" "Kami ang Lane. Pamilya ng South City. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka." Sabi ko, bitawan mo siya. Gayunpaman, ganap na binaliwala ng kabilang partido ang mga salita ng matandang alipin. Nagulat si Bobby, na suspendido pa rin sa himpapawid. Kato. Pinisil ni Bobby ang isang pangalan sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Parang medyo galit ang matandang katulong. Inihagis niya sa gilid si Bobby saka ibinaling ang atensyon kay Kato Cain. Anong nangyayari ngayon? Napakaraming hanggal na naghahanap ng kamatayan, singkit na mga mata ng matandang utusan. Pagkatapos, sumulyap ang matandang katulong kay Asher Lane. Ikinaway ni Asher ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Patayin ang lahat ng humahadlang sa atin." "Oo," narinig yumuko ang matandang alipin habang dahan-daang lumapit kay Kato Cain. Sinulyapan ni Kato si Bobby at malamig na sinabi, "Sumakay ka sa kotse at maghintay." Kumunot ang noo ni Bobby, "Let me help you." Ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong kalaban. Nagyayelo ang mukha ni Kato nang sabihin niya, "Sinabi ko sa iyo na sumakay ka sa kotse at panoorin si Miss Taylor." Nang makita ang sitwasyon, hindi na nagsalita si Bobby at tumalikod na sa sasakyan.
Nang nasa loob na ng kotse, isang nagtanong si Emily Taylor, "Okay ka lang ba?" "Ayos lang ako," inalog-alog ni Bobby ang kanyang braso at nagbiro, "Bigyan mo pa ako ng ilang araw, at hindi ko na kailangan ng isang hakbang para patayin ang matandang ito." Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng stage ng foundation establishment at ng chi-refining stage. Buong kumpiyansa si Bobby na hanggat hindi niya naabot ang stage ng foundation establishment, ang buong Lewis family ng South City ay walang halaga sa kanya. Sa labas ng sasakyan, nakatayo si Kato na nakapulupot ang mga kamay sa likod, mahinahong pinagmamasdan ang matandang utusan. Malamig na tumawa ang matandang alipin, "Bata, hindi pa huli ang lahat para magsisi." Kabanata 102. Ang mga mata ni Kato Cain ay puno ng paghamak. Ang hitsura na ito ay lubos na hindi nasisiyahan sa matandang lingkod. Sa lahat ng mga taon na ito sa South City, walang sino man ang nang-ahas na maging napakawalang galang sa kanya. "Umalis ka na, at baka iligtas ko ang iyong buhay," malamig na sabi ni Kato Cain. Tumawa ng malakas ang matandang alipin, "Wala pang nakapagsalita sa akin ng ganito." Sa karwahe, hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na mag-alala. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa labas ng bintana, natatakot na si Kato Cain ay matalo ng matanda. "Oh, huwag kang mag-alala," tumawa si Emily Taylor. Kumuha siya ng merienda at nagtanong, "Gusto mo ba?" Pilit na ngumiti si Bobby Aguilar, "Wala ako sa mood para sa merienda." "Lagi kang nag-aalala tungkol sa lahat," inilibot ni Emily Taylor ang kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tanawin sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, kumilos ang matandang alipin. Itinulak niya ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon, at ang kanyang mga palad ay nag-transform sa mga kuko, matalas na kumakayod patungo kay Kato Cain. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Kato Cain, hinayaan siyang hampasin ng palad ng matandang alipin. "Nakuha ko siya." Naisip ng matandang alipin, ang kanyang mga kuko ay kumakamot lamang sa dibdib ni Kato Cain. Ngunit sa sumunod na segundo, kapansin-pansing nagbago ang mukha ng matandang alipin. Napagtanto niya na hindi niya kayang saktan si Kato Cain. "Ito lang ba ang mayroon ka? Hindi ka takatakang sa isang maliit na lugar ka lang makakapagtago tulad ng South City," malamig na sabi ni Kato Cain. Nagbago ang mukha ng matandang alipin, sinubukan niyang umatras, ngunit huli na. Inabot ni Kato Cain at hinawakan ang palso ng matandang alipin. Sa sobrang lakas, dinurog niya ito. "Ah!" Napasigaw sa sakit ang matandang alipin. Ang mga galaw ni Kato Cain ay matulin at mabangis, na walang bakas ng pag-aalinlangan. Iniunat niya ang kanyang kamay, at sa pamamagitan ng smack, dinurog niya ang ulo ng matandang alipin. Isang galaw lang. Patay na ang matandang alipin. Sa karwahe, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang paglunok ng kanyang laway. Gaano kalakas si Kato Cain? Gaano siya nagpigil noong nakaraan? "Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na huwag mag-alala," sabi ni Emily Taylor, na para bang inaasahan niya ang kahihinatnan nito. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng mapait. Sa katunayan, nagmula sa aristokratikong pamilya ng Capital City, nalampasan nila ang kanyang imahinasyon. Sa malapit, mas malungkot ang mukha ni Asher Lane. Sa isang galaw lang, napatay ang matandang utusan, kasama ang plaka mula sa Capital City, biglang nabahala si Asher Lane. Ang mga taong ito ay talagang mula sa great family sa Capital City. "Sir, hindi ko alam ang identity mo, please spare me." Mabilis na lumuhad si Asher Lane at yumuko. Nakatayo si Kato Cain sa harap ni Asher Lane, nakatingin sa kanya ng may pagkukunwari, hindi kumikilos ng matagal. Nagmamadaling nagpatuloy si Asher Lane, "Hindi ko alam na ang Ginoo ay mula sa isang mahusay na pamilya sa Capital City, handa akong humingi ng tawad at tanggapin ang lahat ng responsibilidad." Ngumisi si Kato Cain, "Ginoo yun. Tila nagkakamali ka. Nandito ako para sa ating miss." Tungkol kay Bobby Aguilar, wala siyang kinalaman sa atin, sabi ni Kato Cain. Si Bobby Aguilar, nakaupo sa karwahe, ay nakinig ng malinaw sa mga salitang ito.
Si Kato Cain ay may sama ng loob, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili sa kanyang puso. Nakaluhod sa lupa, mabilis na tumango si Asher Lane, naiintindihan ko, mangyaring magpakita ng awa at iligtas ang aking buhay. Sumimangot si Kato Cain, tumingin kay Asher Lane, pagkatapos ay malamig na sinabi, "Get lost." Naramdaman ni Asher Lane na parang nakatanggap siya ng pardon, tumalikod, at tumakbo. Pagkatapos, lumapit si Kato Cain sa karwahe at magalang na sinabi, "Miss, gabi na, bumalik ka na at magpahinga." Tumango si Emily Taylor at sinabing, "Salamat, maaari kang bumalik." "Opo, Miss," yumuko si Kato Cain at saka tumabi, pinagmamasdan ang pag-alis ng karwahe. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso ni Bobby Aguilar. Kaya ito ang Inner Strength Grandmaster, huminga ng malalim si Bobby Aguilar, lalo na't lumakas ang kanyang pagnanasa na napabuti ang kanyang lakas. Mabilis na bumalik ang karwahe sa hotel. Maagang nag-book si Emily Taylor ng suite, at pagkatapos makuha ang susi ng kwarto, umakyat ang dalawa sa itaas. Pagpasok sa kwarto, kumandat si Emily Taylor kay Bobby Aguilar at sinabing, "Maliligo muna ako." Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mamula. Tila nasiyahan si Emily Taylor sa mahiyaing kilos ni Bobby Aguilar, kaya't nilapitan niya ang kanyang tainga at mahinang bamulong, "Hintayin mo ako, pwede ba?" Sa mga salitang ito, namula ang mukha ni Bobby Aguilar hanggang sa kanyang leeg. Hindi napigilan ni Emily Taylor na takpan ang bibig at humajijek. Pagkatapos, dumiretso siya sa banyo. Umupo si Bobby Aguilar sa kama, na nakadama ng lalong kaba. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo, mas lalong nagpasigla ito sa kanyang kaba. Huff! Tiyak na isang kasinungalingan ang sabihing wala siyang iniisip. Ang ganitong kagandahan sa kanyang harapan ay mahirap labanan para sa sinumang lalaki. Nakahinga lang siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ng banyo si Emily Taylor. Simpleng bathrobe lang ang suot niya, showcasing her creamy skin in front of Bobby Aguilar. Kapansin-pansin ang kaibahan sa pagitan ng kanyang maputi nyebe na balat at ng kanyang mahabang itim na buhok, at ang kanyang perpektong figure ay nagpapakita ng kamangha-manghang kagandahan. Nakatapak sa sahig ang maselang paa niya, nakakaakit ang lahat sa kanya. Saglit, natulala si Bobby Aguilar, at lumabas ang nosebleed. Paft! Hindi napigilan ni Emily Taylor na tumawa, inilibot ang kanyang mga mata at nagtanong, "Gusto mo ba ang nakikita mo?" "Maging maganda," mahinang bulong ni Bobby Aguilar. Sigurado ka bang maganda talaga ito?" Habang nagsasalita siya, umupo si Emily Taylor sa tabi ni Bobby Aguilar. Sa sobrang lapit, halos mabaliw si Bobby Aguilar. Naramdaman niya ang nakakalasing na halimuyak mula sa katawan ni Emily Taylor, umaakyat ang dugo sa utak niya. Si Emily Taylor ay patuloy na lumapit kay Bobby Aguilar, ang mga daliri nito ay namumula sa kanyang katawan habang siya ay ngumi, "Ano ang gusto mong gawin?" Kabanata 103. Kinakabahang pinagmamasdan ni Bobby Aguilar si Emily Taylor, nauutal na walang binibitiwan na isang pangungusap. Sa sandaling ito, biglang humiga si Emily Taylor sa kama, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, sa pag-aakala ng isang poster na iniwan ang kanyang sarili sa kanyang pagtatapon. Napatingin si Bobby Aguilar kay Emily Taylor na nakahiga sa kama, lalong tumitibok ang kanyang puso. At pinaikit ni Emily Taylor ang kanyang mga mata, hindi umiimik. Umupo si Bobby Aguilar doon ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim, at sinabing, "Miss Taylor, magpahinga ka ng maaga, babalik na ako sa kwarto ko." Medyo nagulat ito kay Emily Taylor, umupo siya mula sa kama, tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, "Ikaw, ay ayaw mo talagang gumawa ng kahit ano." "Oo." Walang iniisip na tumango si Bobby Aguilar. "Pero hindi ako karapat-dapat sa'yo ngayon. Marami ka nang naitulong sa akin. I hope that I can help and protect you in the future," seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Puno ng determinasyon ang kanyang titig at tono, na walang puwang para sa pagdududa. Tila nasiyahan si Emily Taylor sa tugon ni Bobby Aguilar, tumango siya, at tumawa, "Bumalik ka at matulog.
Mabilis na tumalikod si Bobby Aguilar at umatras sa kanyang silid, naligo ng malamig, at sa wakas ay nagawang pakalmayan ang sarili. Phew, malapit na. Halos mawalan ako ng kontrol. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Pagkatapos, inilabas ni Bobby Aguilar ang jade pendant mula sa kanyang bulsa, naghanda para gumawa ng protective amulet para kay Emily Taylor. Pumikit siya, dinadama ang pamana sa kanyang isipan. Di nagtagal, nakahanap si Bobby Aguilar ng proteksyon na kasanayan sa paglilinang na pinangalanang Form 1 Dharma Decree sa pamana. Malaki ang epekto ng proteksyong kasanayang ito, hindi lamang ito makakaiwas sa mga sakuna, makapagpapabate ng kagandahan, ngunit nakakapagligtas din ito ng mga buhay sa mga kritikal na sandali. Sa sandaling nahaharap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, ang proteksyon na anteng-anteng ay magkakabisa. Ang tanging disbentaha ay maaari lamang itong magamit ng isang beses. Kapag nagamit na, madudurog ang anteng-anteng. Ikaw. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Ang Form 1 Dharma Decree ay nangangailangan ng matinding pagsisikap mula sa kasalukuyang Bobby Aguilar. Ginugol niya ang buong gabi, naghulog ng 15 patak ng essence ng dugo, ngunit hindi pa rin ito matagumpay na napino, nagawa lamang nitong pinuhin ang isang semi-tapos na produkto. Mukhang kailangan kong gawin ito para sa isa pang gabi, mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Pagsapit ng madaling araw, mabilis na naghilamo si Bobby Aguilar at lumabas ng kanyang silid. Maagang natapos ni Emily Taylor ang pag-iimpake. Nang makita niya si Bobby Aguilar, pumikit siya at sinabing, "May malapit na amusement park, pwede ba tayong magsaya?" Sige. Kahit medyo pagod si Bobby Aguilar ay ayaw niyang ma-disappoint kaya pumayag siya. Pagkatapos nilang mag-almusal, dumiretso sila sa amusement park. Samantala, pagka-uwi ni Asher Lane, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tingnan ang background ni Emily Taylor. Younger Lord of Lane family, ang babaeng iyon ay si Miss Taylor ng Taylor family ng Capital City. Emily Taylor, ang kanyang subordinate ay nagulat kay Asher Lane. Ano? Nagulat si Asher Lane nang marinig ito. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, isang ginaw na gumagapang sa kanyang likod. Malapit na iyon, muntik na akong magdala ng kapahamakan sa buong pamilya Lane. Nabalot ng takot si Asher Lane. Sariwa pa sa kanyang alaala ang pangyayari sa pamilya Hill, para itong lumakad sa isang labanan. Ngunit, ang Bobby Aguilar na iyon ay tila walang kakayahan sa anumang bagay, patuloy ng kanyang nasasakupan. Sinulyapan siya ni Asher Lane, sinenyasan siyang magpatuloy. Ayon sa aming pagsisiyasat, si Bobby Aguilar ay mula sa River City, sa hindi malamang dahilan, nakuha niya ang pabor ni Miss Taylor. Nang marinig ito, naiinip na sinabi ni Asher Lane, hindi ba't ito ay nagsasabi lamang ng malinaw? Sa pag-alalay sa kanya ni Miss Taylor, sino ang maglalakas loob na guluhin siya? Younger Lord of Lane family, nabalitaan kong babalik na si Miss Taylor sa Capital City, baka may pagkakataon na tayo, patuloy ng kanyang lalaki. Bukod dito, maaaring hindi masyadong mataas ang tingin ni Taylor sa Bobby Aguilar na ito. Nagningning ang mga mata ni Asher Lane. Hindi niya maiwasang maalala ang mga sinabi ni Kato Cain kagabi. Mula sa tono ni Kato Cain, malinaw na hindi mataas ang tingin ng pamilya Taylor sa Bobby Aguilar na ito. Mukhang may pagkakataon pa. Pinaikit ni Kato Cain ang kanyang mga bisperas, nagmumuni-muni sa kanyang puso. Marahan siyang ngumuso, kapag umalis na si Miss Taylor sa Capital City, personal kong kakausapin itong si Bobby Aguilar. Oo, young master, tumanggo ang kanyang nasasakupan. At saka, ngayon ang isa sa ating mga artista ay kumukuha ng mga larawan sa amusement park, dapat ba nating tingnan ito? Patuloy ng kanyang nasasakupan. Saglit na nag-isip si Asher Lane, saka tumanggo, nagplano din ako na lumabas para maglinis ng isip. Ihanda mo na ang sasakyan. Ang amusement park ay ang pinakamalaking sa South City. Bilang isang coastal city, natural itong umaakit ng maraming turista bawat taon. Sa sandaling pumasok siya sa amusement park, si Emily Taylor ay naging isang malambot na munting prinsesa, labis na masaya at masaya.
Sa pagmamasid mula sa malayo, hindi napigilan ni Kato Kain na mapabuntong hininga. Mahirap paniwalaan na ang batang miss na nasa harapan ko ay ang parehong tao bilang CEO mula sa capital city. Oo, hindi ko pa nakita si Miss Taylor nang ngumiti ng ganito kasaya, sabi ng iba sa paligid niya. Naglaro sina Bobby Aguilar at Emily Taylor halos lahat ng laro sa amusement park, tulad ng pendulum, roller coaster, haunted house, at iba pa. Dahil sa mainit at masayang pakiramdam na ito, pareho silang nag-aatubili na umalis. Kukuha ba tayo ng litrato sa Ferris wheel? Sa sandaling ito, biglang nagmungkahi si Emily Taylor. Oo naman, hindi pa ako nakasakay sa Ferris wheel dati. Tumawa si Bobby Aguilar. Pagkatapos, hinawakan ni Emily Taylor ang kamay ni Bobby Aguilar, at tumakbo sila papunta sa Ferris wheel. Pagkabili pa lang ng tiket, biglang sumugod ang 7 o 8 bodyguards. Lamabi ka, inaangkin namin ang lugar na ito. Mayabang na utos ng nagtanong bodyguard. Sa gitna nila ay isang nakasisilaw na bihis na babae. Nakasuot ng sunglass ang dalaga at nababalot ng belo ang mukha. At ang kasama niya ay walang iba kundi si Castro. Sila na naman. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Si Lyra Howard ba iyon? Sa pagkakataong iyon, may bamulong sa kanilang tabi. Walang pakialam na sabi ni Castro, tama, si Miss Howard. Nandito siya para maghanap ng mga lokasyon. Makipagtulungan. Ito ang superstar, Lyra Howard. Wow, nandito na si Lyra Howard. Miss Howard, fan ako. Pwede ba akong magpa-picture kasama? Miss Howard, mahal kita. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, sinubukan ng ilan na umusad para kunan ng litrato, ngunit napaatras sila ng mga bodyguard. Layuan mo si Miss Howard. Walang mga larawan, nakuha mo iyon. Tinuro ni Castro ang mga tao sa paligid niya at pinag-uusapan. Sinabi ko sa iyo na huwag kumuha ng litrato, hindi mo ba narinig? Nang may makitang may hawak na cellphone, humakbang si Castro at inihagi sa lupa ang telepono ng fan. Ang celebrity na tinatawag na Lyra Howard ay sumimangot at nanunuya. Ang daming bastos na tao, nakakainis. Celebrity pala siya, no wonder sobrang yabang niya, nakasimangot na sabi ni Bobby Aguilar. Bumantong hininga din si Emily Taylor, itong maliliit na celebrity ngayon, sobrang yabang nila kapag medyo sumikat sila. Kung iisipin na superior sila, nakakainis talaga. Kayong lahat, gumalaw. Narinig mo ba ako? Ang mga bodyguard ay pilit na naghihiwalay sa mga tao, na sumisigaw ng walang pasensya. Hindi nagtagal, dumating sila sa harap nina Bobby Aguilar at Emily Taylor. Medyo nagkataon talaga, malamig na tugon ni Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, hindi sila pinansin ni Castro at pumunta kay Lyra Howard, bamulong ng ilang salita. Pagkatapos ay makinig, hindi na kumibo si Lyra Howard at dumiretso siya kina Bobby Aguilar at Emily Taylor. She said with an annoyed expression, "You must be fans, right?" Sinusubukang makakuha ng atensyon tulad nito. Sobrang nakakaasar. Alam mo bang nakakadiri ang ganitong klaseng paghabol ng bituin? Nang marinig ito, kapwa natarante sina Bobby Aguilar at Emily Taylor. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Bilang isang D-list na celebrity, hindi pa kita nabalitaan, sagot ni Emily Taylor sabay pikit ng mga mata. Kabanata 104. Ikaw. Nang marinig ang sinabi ni Emily Taylor, agad na hinubad ni Lyra Howard ang kanyang salaming pang-araw at galit na itinuro si Emily. Ngumisi si Emily, gusto mo bang mawala ang iyong daliri? Kahit simpleng sentence lang, for some reason, walang malay na ibinaba ni Lyra ang kamay niya. Wala akong pakialam, regardless, dapat gumawa ka ng paraan para sa akin ngayon. Pinamunuan ko ang lugar na ito. Nag-cross arm si Lyra at napabuntong hininga. Commander. Nagtaas ng kilay si Emily. In public, sino ka para commander? Ipakita sa akin ang commandeering paperwork. Malamig na tanong ni Emily. Lalong nagdilim ang mukha ni Lyra. Wala siyang damn commandeer document. Aalis ka ba o hindi? Lalong nagalit si Lyra. Natawa si Emily, kung may commandeering permit, aalis na ako. Kung hindi, hindi ko gagawin. Ikaw na walang hiyang kaawa-awa,
tinatanggihan ang paglabas na Nagel iligtas sa mukha. Galit na nagmura si Lyra. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Emily, at sinampal niya si Lyra sa mukha. You dare hit me. Namula agad si Lyra sa galit. Mabilis ding humakbang ang mga bodyguard niya. Mabilis na sinangga ni Bobby Aguilar si Emily sa likod niya, na nagpakawala ng biglaang pagsabog ng aura. Nagpanganga si Lyra at sinabing, "So you dare hit me, right? Ngayon, hahayaan kitang malaman ang mga kahihinatnan." Pagkasabi nito ay tumabi si Lyra at nagsimulang tumawag. Pagkatapos lamang ng 3 o 4 na tawag ay ibinaba ni Lyra ang kanyang telepono. "Maghintay ka lang. Maghintay ka." Galit na sabi ni Lyra. Tumango si Emily, "Sige, maghihintay ako dito." Ang oras ay patuloy na lumilipas at makalipas ang mahigit 10 minuto, sunod-sunod na mamahaling kotse ang umandar mula sa hindi masyadong kalayuan. Mercedes-Benz, BMW, Maybach, Bentley, Lamborghini. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 20. "Napahamak ka, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo ngayon." Mayabang na sabi ni Lyra. Mabilis na huminto ang mga sasakyan sa harap ni Lyra, at sunod-sunod na bumaba sa mga sasakyan ang mga nasa middle-aged na lalaki. "Kuya, ininsulto at sinaktan ako ng babaeng ito. You have to stand up for me," masungit na sabi ni Lyra. "Sino ang naglakas loob na saktan ang aking maliit na babe? Tama, may death wish ba sila? Mas mabuting humingi ka ng tawad ngayon din." Maliwanag na ang mga taong ito ay pawang mga negosyante mula sa South City. At halatang malabo ang relasyon nila ni Lyra. Sa pagtingin sa eksenang ito, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Emily. Napangiti siya, "So tumatawag ka ng tulong? Sige, tatawag din ako. Tumawag ka na, sige, gusto kong makita kung sino ang maaari mong dalhin. Walang sinuman sa South City ang maaaring takutin ako." Naghiyawan ang mga tao, lahat ay nagbubulungan. Hindi sila pinansin ni Emily, kinuha ang kanyang cellphone, at tumawag. "Bibigyan kita ng 10 minuto, pumunta ka kaagad sa amusement park," malamig ang boses ni Emily. Pagkasabi noon, direktang ibinaba ni Emily ang telepono. "Haha, sinusubukang ilabas. Hinihintay ko ang mga reinforcement mo, tawagan mo sila." Nakangising sabi ni Lyra. Si Bobby Aguilar, sa kabilang banda, ay hindi nag-alala. Maaaring hindi alam ng iba ang kapangyarihan ng pamilya Taylor, ngunit alam ni Bobby Aguilar. Ang isang menor de edad na bituin lamang tulad ni Lyra ay malayo sa kakayahan na kalabanan ang pamilya Taylor. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod na Audi A6 ang nanggaling sa hindi kalayuan. Isang sulyap ay nagsiwalat na mayroong hindi bababa sa 20. Tinatawag lang siyang mga lalaki na nagmamaneho ng A6S. "Hindi ako mahuhuli na patay sa maruming sasakyan na ito. Akala ko kaya niya, pero wala na siyang laro." Hindi umimik si Emily, ngumiti lang. Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa harap ni Emily Taylor. Pagkatapos, nagmamadaling bumaba ang ilang lalaking nakasuot. Nang makilala ng karamihan ng mga taong ito, ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang hindi kasiya siya. Leader ng South City. Director ng South City Culture and Entertainment Bureau, Jeremy Baker mula sa South City Police Bureau. Ang mga taong ito ay halos ang nangungunang mga numero sa South City. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono mula kay Emily Taylor, halos lahat ng mataas na antas ng mga individual sa South City ay nakilos. Leader, bakit ka naparito? Sorry, the 1st of May aasikasuhin ako, kaya aalis muna ako. Mag-iingat ka, Lyra Howard. Nagmamadaling nagsisiksikan ang mga tao sa sasakyan at nag-zoom palayo. Lubhang hindi kaaya-aya ang mukha ni Lyra Howard, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Seryoso din ang itsura ni Castro. Parang hindi dapat minamaliit ang babaeng ito. "Miss Howard, dumating na ang young Lord Lane," bulong ng isa sa mga bodyguard sa tenga niya ng sandaling iyon. Si Lyra Howard, nakatatapos lang ng aapi, ay biglang nagliwanag sa tuwa nang marinig ito. "Haha, dumating na ang young Lord Lane," kahanga-hanga.
Tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Napatalon si Lyra Howard sa tuwa. Nakahinga rin ng maluwag si Castro. Ngayong dumating na ang Young Lord Lane, dapat maayos na ang lahat. Nasaan si Young Lord Lane? Bilasan mo at dalhin mo ako sa kanya. Agad na sabi ni Lyra Howard. Hindi kumibo ang bodyguard at agad na inakay si Lyra patungo kay Young Lord Lane. Tumakbo si Lyra papunta sa Young Lord Lane at sinabing puno ng hinanakit ang mukha. Young Lord Lane, gusto ko lang magpakuha ng litrato, pero hindi lang sila tumanggi na makipagtulungan, sinaktan din nila ako. Kumunot ang noo ni Asher Lane, anong nangyari? Mabilis na pinaganda ni Lyra ang kwento, sinabi ko sa kanya na isa akong contracted artist sa ilalim ng Lane family, pero ang Lane family daw ay wala lang. Sinabi pa niya na luluhod ka sa harap niya. Napakayabang. Nang marinig ang mga salita ni Lyra, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Asher Lane. Nabigong makuha ang notweed, gusto ni Asher Lane na ilabas ang kanyang galit sa ibang lugar. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataong iyon ng ganoon kabilis. Sino ang matapang? Gusto kong makita ang sarili ko. Sabi ni Asher Lane sa malamig na boses. Masaya sa kanyang puso, mabilis na sinabi ni Lyra, nandyan na sila. Isang kasuklam-suklam na mag-asawa dapat mong turuan sila ng tamang aral. Hindi kumibo si Asher Lane at naglakad ng pasulong. Sabik na pinamunuan ni Lyra, hindi na naghihintay na makita ang takot na makapagpahayag sa mga mukha ni na Bobby Aguilar at Emily Taylor. Ginoo Baker, Mr. Watts, bakit ka nandito? Napatingin si Asher Lane sa mga taong nasa harapan niya, nagulat siya. Ginoo Lane, may kontrata ba ang babaeng ito sa kumpanya mo? Tanong ni Mr. Watts. Tumango si Asher Lane, oo, ano naman? Hindi bale na. Ikanaway ni Mr. Watts ang kanyang kamay, ngunit may bahid ng awa ang kanyang tingin. Kakaiba. Hindi napigilan ni Asher Lane ang pag-ungol. Nagpatuloy siya sa paglalakad, sinundan ni Lyra papunta sa kanilang target. Maya-maya, nakarating na sila sa Ferris wheel. Young Lord Lane, ang dalawang iyon. Itinuro ni Lyra sina Bobby Aguilar at Emily Taylor na nakatayo sa ilalim ng Ferris wheel. Sa oras na ito, ganap na nakalimutan ni na Bobby Aguilar at Emily Taylor ang tungkol sa hanggal na ito. Nakatingala ang dalawa sa Ferris wheel na puno ng kaligayahan ang mga mukha. Sa pagtingin sa kanilang mga figure sa likod, bumantong hininga si Asher Lane, hindi ko alam kung ano ang darating sa kanila. Dahil doon, mabilis na naglakad si Asher Lane papunta sa dalawa. Kayong dalawa ba ang nanakit sa aking mga tao at nagsasalita ng mayabang? Malamig na sabi ni Asher Lane. Nang marinig ang boses ni Asher Lane, si Bobby Aguilar ang unang bumaling. At nang makita ni Asher Lane si Bobby Aguilar, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ikaw, Bobby Aguilar. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Asher Lane. Kaya parang, ang babaeng pinag-uusapan. Si Emily Taylor. Biglang tumawag si Asher Lane, Miss Taylor. Nang marinig ito, dahan-daang lumingon si Emily Taylor. Young Lord Lane, nagkataon lang na magkita tayong muli, nakangiting sabi ni Emily Taylor pero hindi naman, sabi niya. Kabanata 105. Miss Taylor, ikaw ba talaga yan? Asher Lane, pagkakita kay Emily Taylor sa harap niya, ay may death wish. Kahapon lang akala niya nakatakas siya sa sakuna, pero ngayon ay nakasalubong niya ulit. Para kay Asher, ang mga kahihiyan sa 2 araw na ito ay higit na mas matimbang kaysa sa mga kahihiyan sa buong buhay niya. Bago pa man siya makapag-isip, napaluhod na siya sabay, thud. Ang paggawa ng gayong gawa sa mata ng publiko, ito ay mas masahol pa sa kamatayan para kay Asher. Si Lyra Howard at ang iba pa sa di kalayuan ay natulala. Ano ang nangyayari? Lumuhod talaga si Asher Lane. Miss Taylor? Pasensya na, hindi ko siya nadisiplina ng maayos, sabi ni Asher Lane, ibinaba ang kanyang ulo. Tumingin si Emily Taylor kay Asher sa harap niya at walang pakialam na sinabi, napakadami na ng pamilya Lane, gumagamit ng pampublikong lugar kung gusto niya.
Hindi, talagang hindi ito ang intensyon ng pamilya natin sa Lane. Mabilis na ikanaway ni Asher ang kanyang mga kamay. Bahagyang bumantong hininga si Emily, sinulyapan si Lyra Howard sa hindi kalayuan, at sinabing, hindi ko gusto ang taong iyon. Miss Taylor, siguraduhin mo, hindi ko siya papakawala ng madali. Nagmamadaling sabi ni Asher. Kinaweyan ni Emily ang kanyang kamay at sinabing, pwede ka nang umalis, huwag mo kaming istorbohin. Oo. Agad namang nakahinga ng maluwag si Asher. Tumayo siya mula sa lupa, tumalikod at naglakad papunta kay Lyra, itinaas ang kamay para sampilan siya sa mukha. Kawawang bagay. Sabi ni Asher habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa sobrang takot ni Lyra Howard ay hindi siya makapagsalita. Nilinaw ng ugali ni Asher na ang katayuan ng kabilang partido ay hindi maaaring ihambing ng pamilya Lane. Nagkamali ako, young Lord of Lane family. Mahinang ungol ni Lyra. Hindi umimik si Asher, nag-wave lang ng kamay, at kinaladkad ng mga tao sa paligid niya si Lyra papunta sa sasakyan. Sa wakas, kumalma ang eksena. Matapos batiin si Emily Taylor ay mabilis na umalis ang mga VIP ng South City na ito. Sakay tayo sa Ferris wheel. Nakangiting sabi ni Emily. Okay. Sumang-ayon si Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Medyo naging komplikado ang kanyang puso. Sa tuwing kasama niya si Emily, nararamdaman ni Bobby ang matinding kawalan ng kakayahan. Ang agwat sa katayuan at pagkakakilanlan na ito ay naglalagay ng maraming presyon kay Bobby, ngunit ito rin ay hindi sinasadya na nagpapasigla sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Nakuha ng dalawa ang mga tiket sa Ferris wheel at, kasunod ng proseso ng mga tauhan, ay tumungo sa Ferris wheel. Ang ibang mga turista ay nakatayo lahat sa labas, hindi nangangahas na lumapit. Sa pagharap sa kalibre ng tao ni Emily, natakot silang masangkot dahil sa isang maliit na pagkakamali. Tumingin si Emily sa mga sabik na nanunood sa labas at nakangiting sinabi, maaari kayong sumali, walang sinuman ang maaaring gumamit ng pampublikong lugar ng kusa, kahit ako. Nang marinig lamang ito ng mga manunood ay maingat na naglakad patungo sa Ferris wheel. Naupo sina Bobby at Emily sa Ferris wheel, tahimik na naghihintay na magsimula ang makina. Magpapapicture tayo. Biglang mungkahi ni Emily. Siyempre, walang pagtutol si Bobby. Without thinking, pumayag siya. Itinaas ni Emily ang kanyang telepono, idiniin ang kanyang mukha sa mukha ni Bobby. Pagkatapos, gumawa siya ng yeah gesture, at pinindot ang shutter button. Hindi sapat iyan. Kailangan nating kumuha ng higit pa. Mukhang excited si Emily. Itinaas niya ang kanyang telepono, patuloy na pinindot ang shutter button, hinihiling kay Bobby na gumawa ng ilang mahiyaing pose. Bago pa man humandar ang Ferris wheel, napuno na ng 12-dosenang mga selfie ang telepono ni Emily. Nang magsimulang gumalaw ang Ferris wheel, mas bumilis ang paggalaw ng kamay ni Emily. Halos sa bawat anggulo, hindi pinalampas ni Emily. Ang mga nakakatuwang pose ay tulad ng sa isang karaniwang kabataang mag-asawa. Ito ang unang pagkakataon ni Bobby na maranasan ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Habang dahan-daang umikot ang Ferris wheel, mabilis itong umabot sa pinakamataas na punto nito. Sa pagkakataong iyon, biglang sumandal si Emily at marahang hinalikan ng mukha ni Bobby. Natigilan si Bobby, ang kanyang mukha ay pulang-pula hanggang sa kanyang leeg. Ngunit ang labis na kaligayahan sa loob ng kanyang puso ay nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Tumingin siya kay Emily, medyo nasasabik at magsasalita na, ngunit inilagay ni Emily ang daliri sa labi nito. Ang alamat ay nagsasabi na kung hahalikan mo ang taong mahal mo kapag ang Ferris wheel ay umabot sa pinakamataas na punto nito, ikaw ay magsasama magpakailanman. Sabi ni Emily na medyo nangangarap. Wala akong maraming pagkakataon na pumunta sa isang amusement park. Ayokong palampasin. Ang mga salita ni Emily ay tila may natatagong kahulugan. Tumingin si Bobby kay Emily, ang kanyang puso ay tumitibok, at bumulong, Miss Taylor, ako. Gusto mo bang tawagin akong Miss Taylor? Tanong ni Emily na kumukurap-kurap. Sa katunayan, ang paraan ng address na ito ay masyadong formal.
Huminga ng malalim si Bobby, nilakasan niya ang loob at mabilis na hinaplos ang mukha ni Emily. Pagkatapos, magiliw niyang tiningnan si Emily at sinabi ang bawat salita, "Emily, ang pagkikita-kita ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Ayokong mamiss ka, at hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon." Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Nang magtama ang kanilang mga mata, naging backdrop ang lahat para sa kanilang pagtatagpo. Buti na lang at hindi nakita ang eksenang ito ng mga tulad ni Kato Cain sa ibaba, kung hindi, nabaliw na sila. Para kay Bobby, ang araw na ito ang pinaka-hindi malilimutan at pinakamasayang araw. Maya-maya, huminto ang Ferris wheel. Parehong namumula ang mukha nilang dalawa at parang namumula. Hindi akalain ni Bobby na sa dulo ng kanyang kabataan ay mararanasan pa rin niya ang pagmamahal na parang first love. Maya-maya, sumakay sila sa carousel, pirate ship at iba pa, hindi umaalis sa amusement park hanggang gabi. Talagang masaya ang araw na ito. Napangiti si Bobby. Napakurap si Emily, akala ko rin. Kahit na sinabi niya iyon, isang dampi ng lungkot ang bumalatay sa mukha ni Emily. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Bobby, at medyo naguguluhan siyang nagtanong, "Anong problema?" Umiling si Emily at ngumiti, "Wala lang." Ayaw niyang masira ang matamis na kapaligiran. Sa makatuwid, hindi niya sinabi kay Bobby na aalis siya bukas sa capital city. Gabi na noon. Nagpakita ang langit ng mapayapang katahimikan na nakakatakot na katahimikan. Sa sandaling ito, sina Bobby at Emily, bawat isa sa kanilang sariling silid, ay hindi makatulog. Si Emily, na nakasuot ng pantulog, nakasandal sa bintana, nakatingin sa malayong kalangitan. Hamampas ang simoy ng hangin sa kanyang makinis na pisngi, itinaas ang kanyang itim na buhok. Ang kanyang mga mata ay parang kristal na malinaw na tubig, na sumasalamin sa isang masalimuot na halo ng kalungkutan at kagalakan. Si Bobby naman ay nakaupo sa kanyang kwarto, ipinagpatuloy ang kanyang paggawa ng alindog. Dahil sa 2 araw na walang tulog, hindi man lang nakaramdam ng pagod si Bobby. Hanggang madaling araw na lang natapos na ang protective amulet. Sa loob ng jade pendant, may pahiwatig ng pula. Ito ang kakanyahan ng dugo ni Bobby, na maaaring iligtas ang kanyang buhay sa isang mahalagang oras. Phew, sa wakas tapos na. Hindi napigilan ni Bobby ang pagkapagod. Sinulyapan niya ang oras. Sayang 7 pa lang ng umaga. Sandaling nag-isip si Bobby at nagpas siyang matulog ng 1 oras. Itinakda niya ang orasan para sa 8:00, nahulog sa kama at mabilis na nakatulog.